Nagsimula ang pelikula sa dalawang magkaibigan na nagngangalang Johnny at Frankie na muling nagkita para ipagpatuloy ang kanilang trabaho bilang hitmen. Sa daan, biglang sinabi ni Johnny kay Frankie na ngayon ang huling araw niya sa trabaho dahil magre-retire na siya sa pagiging hitman simula bukas. Nang marinig ito, na-curious si Frankie at nagtanong kung ano ang gagawin ni Johnny pagkatapos niyang magretiro. Sa oras na iyon, sinabi ni Johnny na magsisimula siya ng isang negosyo sa pag-aalaga ng isda. Imbes na suportahan siya, natatawa si Frankie dahil hindi niya akalain na magagawa ni Johnny na mag-alaga ng mga isda. Bilang isang mapagmalasakit na kaibigan, sinubukan ni Frankie na payuhan si Johnny na huwag magretiro dahil kailangan pa ng kanyang kapatid na si Mercy ng pera para sa kolehiyo. Kahit na totoo ang payo ni Frankie, nagalit si Johnny at sinaktan si Frankie dahil sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang kapatid. Hindi alam ni Mercy ang tungkol sa trabaho ni Johnny, at binalaan ni Johnny si Frankie na huwag magsalita tungkol sa kanya o lumapit sa kanya dahil ayaw niyang masaktan siya dahil sa kanyang trabaho. Matapos maunawaan ni Frankie ang mga utos ni Johnny, sinabi niya kay Johnny na mayroon silang trabaho upang patayin ang isang con artist na nagngangalang Jonathan. Ang plano ay itago ang kanilang mga sarili bilang mga opisyal ng census upang linlangin ang mga gwardya, ngunit dahil ayaw ni Johnny sa maliit na usapan, agad siyang umatake at tinapos ang mga gwardya. Matapos maalis ang lahat ng mga gwardya sa bahay, pumunta sina Johnny at Frankie sa pangunahing silid. Doon, nakahanap sila ng isang lalaki na natutulog at katabi niya ang kanyang kasintahan. Sa pag-aakalang ang lalaking ito ay si Jonathan, sinalakay siya nina Johnny at Frankie, kahit na sinabi ng lalaki na hindi siya si Jonathan, siya ay si Lockman. Si Johnny, ay patuloy na hinahampas siya. Pagkatapos ay nagsimulang magduda si Johnny dahil hindi tugma ang mukha ng lalaki sa litratong mayroon sila, kaya umakyat siya para hanapin ang litrato ni Lockman noong bata pa siya. Sa itaas, nakita ni Johnny na nagising na ang kasintahan ni Lockman na si Anita. Si Anita ay pinusesan ni Lockman, kaya hiniling niya kay Johnny na kunin ang susi mula sa isang baso sa mesa. Matapos palayain si Anita, patuloy na naghahanap si Johnny habang nakikipag-usap sa kanya. Biglang sinubukan ni Anita na salakayin si Johnny gamit ang isang baril mula sa drawer, ngunit napagtanto ito ni Johnny at mabilis na binaril si Anita, na pinipigilan siyang gumawa ng anumang masama. Noong panahong iyon, hindi binaril ni Johnny si Anita para protektahan ang sarili. Natuklasan niya na si Anita pala ay si Jonathan. Naisip ito ni Johnny matapos makahanap ng estrogen na gamot na kadalasang ginagamit ng mga taong transgender. Si Anita, na sumailalim sa transgender surgery, ay talagang tinatago ni Jonathan ang kanyang pagkakakilanlan upang hindi mahuli. Matapos patayin si Anita, tinawagan ni Johnny ang kanyang pangkat upang linisin ang kalat at palayain ang inosenteng si Lockman. Ngunit si Lockman, nagalit sa pagkamatay ng kanyang transgender lover, ay hinawakan ang baril ni Frankie at binantaang papatayin siya. Mabilis na kumilos si Johnny para protektahan ang kaibigan at hindi nagdalawang isip na patayin si Lockman kahit na hindi siya bahagi ng kanilang misyon noong araw na iyon. Nang matapos ang misyon, biglang nakatanggap si Johnny ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Mercy. Tumawag siya para batiin siya ng maligayang kaarawan dahil kaarawan ni Johnny noong araw na iyon. Naghanda si Mercy ng isang espesyal na regalo para kay Johnny at hiniling sa kanya na makipagkita sa kanya sa isang lugar upang ibigay ito sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik si Frankie matapos linisin ang sarili mula sa mga mantsa ng dugo, ngunit suot niya ang damit ni Lockman, na ikinagalit ni Johnny. Nakalagay sa damit ang pangalan ng anak ni Lockman, at ang tumbler na hawak ni Johnny ay kay Lockman din at may kakaibang disenyo. Ito ay magiging madali para sa pulisya na malaman kung sino ang gumawa ng pagpatay. Nang marinig ito, tumahimik si Frankie. Pagkatapos ay sinabihan ni Frankie si Johnny na huwag nang mag-alala dahil susunugin niya ang mga damit ni Lockman sa basurahan. Dahil tapos na ang kanilang misyon, bumalik sila sa Umaabang, isang kafe na may lihim na lugar na ginamit bilang base ng mga hitmen para itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Kinailangan ni Johnny at Frankie na magpanggap at nag-order sila ng pagkain sa kafe. Nagkataon na ang nagsisilbi sa kanila ay si Sarah, ang dating kasintahan ni Johnny, na nakipaghiwalay sa kanya 5 years ago. Ngunit pagkatapos ay naalala ni Sarah kung paano siya trituhin ni Johnny noon, kaya nag-aatubili siyang pagsilbihan sila. Pero kinailangan siya nina Johnny at Frankie para makapagbigay sila ng code kay Damar, ang boss ng mga hitmen sa Umaabang, kaya kailangan silang pagsilbihan ni Sarah.
Habang hinihintay ang code na makarating kay Demarg, si Johnny, na nakonsensya sa ginawa niya kay Sarah, ay kumuha ng pagkakataon na humingi ng tawad. Humingi ulit ng tawad si Johnny, isang bagay na ilang beses na niyang ginawa. Pero dahil malubha ang dati niyang pagkakamali, na iniwan si Sarah para iligtas siya sa delikadong trabaho nito, hindi siya madaling tumanggap ng tawad nito at lumayo sa kanya. Matapos ang mahabang oras na paghihintay, sa wakas ay nakita ni na Johnny at Frankie si Demar. Walang pag-aaksaya ng oras, sinabi ni Johnny kay Demar na gusto na niyang magretiro. Nang marinig iyon, nabigla si Demar, lalo na nang sabihin ni Frankie na gusto na rin niyang magretiro dahil hindi niya kayang magtrabaho ng mag-isa. Noong una, nadismaya si Demar dahil aalis na ang pinakamagaling niyang mga tauhan. Gayunpaman, sumang-ayon siya sa kondisyon na kailangang tapusin nina Johnny at Frankie ang tatlong huling gawain sa araw na iyon ng perpekto. Nang walang ibang pagpipilian, sumang-ayon sina Johnny at Frankie. Nagpaalam na sila at bumalik sa kafe para ipagpatuloy ang kanilang pananghalian. Habang kinakain nila ang kanilang sinangag na pansit, lumapit sa kanila ang isa pang tauhan ni Demar na si Manuel. Nung mga oras na yon, lumapit si Manuel para lang magpakitang gilas dahil siya na ngayon ang top assassin sa Umaabang. Doon din niya binastowed si Johnny na ikinagalit ni Frankie. Ngunit si Johnny, na ayaw ng gulo sa kafe, lalo na't hindi siya kikita nito, ay pinigilan si Frankie at binati sa halip si Manuel, na lalong nagpayabang kay Manuel. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta sina Johnny at Frankie sa unang lokasyon. Habang papunta sila, nakatanggap ng tawag si Frankie mula sa isang babae na si Mercy pala, kapatid ni Johnny. Si Mercy at Frankie pala ay lihim na nagkikita, at natatakot sila na malaman ni Johnny. Pero noong araw na iyon, gustong sabihin ni Mercy kay Johnny dahil gusto niyang malaman kung seryoso ba si Frankie sa kanya. Noong una, tumanggi si Frankie, natakot na baka magalit ng husto si Johnny. Ngunit hindi tinanggap ni Mercy ang kanyang pagtanggi at nagpa siya na sabihin niya kay Johnny kahit anong mangyari. Nang matapos ang tawag, biglang sumakit ang tiyan ni Johnny at kailangan niyang huminto sa isang pampublikong palikuran. Mabilis na napagtanto ni Johnny na ang pagsakit ng kanyang tiyan ay dahil kay Sarah, na naglagay ng kung ano sa kanyang pagkain kanina. Nang tawagan niya si Sarah para humingi ng paliwanag, nagalit ito at sinabihan si Johnny na humingi ng tawad sa kanya. Naiinis at masakit pa, sinabi ni Johnny kay Frankie na si Sarah ang dahilan kung bakit sumakit ang kanyang tiyan, pero imbes na magsalita ng masama tungkol kay Sarah, inamin ni Johnny na mahal pa rin niya ito. Sinabi niya na si Sarah ay isang matigas at matalinong babae, hindi katulad ng iba pang nakilala niya. Isang halimbawa ng kanyang pagiging matigas ay ang pagpapalaki sa kanyang anak na si Ferrell ng mag-isa. Nang iwan ni Johnny si Sarah, akala niya ay nawala na ang kanilang anak pero nag-iisang ipinanganak ni Sarah ang bata at hindi sinabi kay Johnny. Hindi malinaw kung si Ferrell ay anak ni Johnny, ngunit mahal na mahal ni Johnny si Ferrell at madalas siyang bumisita sa kanyang paaralan upang tingnan siya mula sa malayo. Habang pinag-uusapan ni Johnny sina Sarah at Ferrell, sumakit na naman ang tiyan niya, at kinailangan niyang magmadaling pumunta sa banyo. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Ito ay si Ferrell na sinabihan ng kanyang guro na maglagay ng tisyo sa banyo. Sa pagkakataong iyon, inabot ni Ferrell kay Johnny ang isang rolyo ng tissue. Nang matapos ni na Johnny at Frankie ang pagharap sa pananakit ng tiyan ni Johnny, pumunta sila sa kanilang unang target na lokasyon, isang gamer na nagngangalang Susilo. Si Susilo pala ay tina-target dahil isa siyang toxic player, at ang mga kalaban niya ay kumuha ng mga hitmen dahil ayaw na siyang makitang naglalaro. Kahit parang kalokohan ang dahilan, pumasok pa rin sa bahay sina Johnny at Frankie para hanapin si Susilo. Ngunit nang matagpuan siya, natuklasan nilang bata pa lamang si Susilo. Noong una, hindi makapaniwala si Johnny na bata ang target nila, ngunit nang tingnan niya ang file na ibinigay ni Demar, nakumpirma nitong si Susilo nga ang batang dapat nilang patayin. Nalilito sina Johnny at Frankie kung dapat nilang patayin ang bata dahil lamang sa pagiging toxic player. Gayunpaman, dahil sila ay mga profesional na hitmen, naramdaman nilang wala silang ibang pagpipilian kundi ang patayin si Susilo kaagad. Sa kasamaang palad, nagsimulang sumakit muli ang tiyan ni Johnny, at kinailangan niyang magmadali sa banyo. Nagpa siya si Frankie na walang gagawin hanggang sa bumalik si Johnny. Habang naghihintay, nagsimulang mag-usap sina Frankie at Susilo. Hindi nagtagal, ibinahagi ni Susilo na nag-iisa siya dahil namatay ang kanyang mga magulang sa sakit at ang kanyang kuya ay binaril ng hitman 7 taon na ang nakakaraan.
Paliwanag ni Susilo, pinatay ang kanyang kapatid sa harap ng isang mosque habang nagdadasal ng madaling araw. Biglang inamin ni Frankie na siya ang hitman na bumaril sa kapatid ni Susilo. Sinabi niya na ang kapatid ni Susilo ay isang terorista at kinailangang patayin upang mabayaran ang kanyang mga krimen. Nang marinig ito, nagulat si Susilo at nagalit. Pagkatapos ay kinuha niya ang sandata ni Frankie sa mesa, nagbabalak na maghihiganti. Sa kabutihang palad, nagawa ni Johnny na pakalmayin si Susilo, sinabi na ang pagpatay kay Frankie ay hindi magbabago ng anuman at magdudulot lamang ng problema kay Susilo sa mga pulis at iba pang hitmen. Napagtantong tama si Johnny, si Susilo, na natatakot para sa kanyang kinabukasan, ay pinili na lang niyang barilin ang kisame. Pagkatapos ay nag-alok si Johnny ng solusyon para makabawi sa mga ginawa ni Frankie. Gagawin nila ni Frankie ang peking pagkamatay ni Susilo. Kung nais ni Susilo na manatiling ligtas, kailangan niyang umalis sa lungsod at magtago. Bago magpatuloy sa kanilang pangalawang misyon, nagpunta sina Johnny at Frankie sa isang alternatibong klinik upang gamutin ang sakit ng tiyan ni Johnny. Matapos inumin ni Johnny ang gamot, nagpasya si Frankie na magpa-acupressure para gumaan ang kanyang pakiramdam. Habang nagkakaroon ng acupressure si Frankie, hindi sinasadyang nakita ni Johnny ang isang mensahe mula kay Mercy sa telepono ni Frankie at napagtanto na may relasyon si Frankie kay Mercy. Noong mga panahong iyon, gusto ni Johnny na magalit dahil lihim na nililigawan ni Frankie si Mercy, na maaaring maglagay sa kanya sa panganib dahil sa kanilang trabaho. Gayunpaman, nagpasya si Johnny na pigilan ang kanyang galit at kausapin si Frankie tungkol dito pagkatapos nilang matapos ang kanilang trabaho. Ngayon ang kanilang pangalawang target ay si Janice, ang pinuno ng isang social foundation na sangkot sa money laundering. Nagbalat kayo bilang mga mamamahayag upang makakuha ng madaling access, hiniling nina Johnny at Frankie ang perang itinago ni Janice. Noong una, sinubukan niyang magsalita ng basta-basta, ngunit nang itinutok sa kanya nina Johnny at Frankie ang kanilang mga armas, ipinaliwanag niya na ginagamit niya ang pera para sa mga gastos sa pagpapatakbo at tiniyak sa kanila na hindi niya ginamit ang naibigay na pera para sa mga walang kwentang bagay. Dahil sa pakiramdam na nagiging tensyonado na ang sitwasyon, nagdahilan si Janice na uminom, ngunit dahil hindi pa maayos ang pagkakaset up ng water dispenser, sinubukan niyang buhatin ang mabigat na galon ng tubig, na naging sanhi ng pagtapon nito. Sa kasamaang palad, napunta ang natapon na tubig sa malapit na cable na may mga nakalabas na wire, at nakuryente si Janice at agad na namatay. Matapos matiyak na patay na siya, lumipat sina Johnny at Frankie sa kanilang huling misyon. Bago iyon, hindi na napigilan ni Johnny ang kanyang galit at dinala si Frankie sa isang tabi para harapin siya. Sinimulan niyang bugbugin si Frankie, hinihingi niyang malaman kung bakit niya nililigawan si Mercy. Pinaalalahanan ni Johnny si Frankie na napagkasunduan nilang huwag makisali sa kanilang mga pamilya upang mapanatili silang ligtas sa kanilang mapanganib na trabaho. Maya-maya, nakipagkita si Johnny kay Mercy. Ang unang tinanong niya ay si Frankie. Sinabi ni Johnny sa kanyang kapatid na alam niya ang lahat tungkol sa kanilang relasyon. Para protektahan siya, pinatay ni Johnny si Frankie. Nang marinig iyon, umiyak si Mercy at pinagalitan si Johnny sa pagpatay sa kanyang nobyo. Kahit na ang dahilan ni Johnny ay protektahan siya, hindi ito matanggap ni Mercy. Lalo na't alam niya ang lahat ng mga sakripisyong ginawa ni Frankie para sa kanya, kasama na ang paggamit ng lahat ng kanyang naipon upang matulungan si Johnny na simulan ang pinangarap niyang palaisdaan. Nang malaman ni Johnny na ang regalo sa kanyang kaarawan ay mula kay Frankie, naawa ang kanyang puso. Ibinigay ni Johnny kay Mercy ang susi ng kanyang sasakyan upang mabuksan niya ang trunk kung saan itinago ni Johnny ang walang malay na si Frankie. Nang makita ang kanyang tunay na pagmamahal kay Mercy, sa wakas ay pumayag si Johnny sa kanilang relasyon. Gayunpaman, nagbabala siya na kung sakaling saktan ni Frankie si Mercy, hinding-hindi niya ito mapapatawad. Ilang sandali matapos aprubahan ang kanilang relasyon, nagsimulang makaramdam si Johnny ng pangangati sa buong katawan. Nag-aalala, dinala ni Mercy si Johnny sa ospital. Natuklasan ng doktor na allergic si Johnny sa gamot sa pagtatae na iniinom niya sa alternative clinic. Habang umalis si Mercy para bumili ng gamot, sinabi ni Frankie kay Johnny na nasa ospital din ang kanilang pangatlong target. Ang pangatlong target nila ay si Bruno, isang kriminal na sangkot sa pagnanakaw, pangingikil, pagpatay, at panggagahasa. Ang lumabas si Bruno ay naaresto ng pulisya at nasa ospital para sa pagsusuri sa kalusugan.
Kung idineklara ng doktor na malusog si Bruno, dadalhin siya ng mga pulis sa likod ng gusali upang patayin. Ang gawain ni Johnny at Frankie ay kunin ang isang bagay na itinago ni Bruno para ibigay kay Damar. Sa sandaling iyon ay mayroon lamang silang 10 minuto bago patayin si Bruno. Nakabalat kayo bilang mga nurse, doon nakilala ni Johnny at Frankie si Bruno. Ibinigay ni Bruno ang bagay na kailangan ni Damar, ngunit pagkatapos ay ibinunyag niya na kumuha siya ng isang hitman upang patayin siya bago siya patayin ng gobyerno. Gusto niyang ipakita na ang mga taong tulad ni Johnny, Frankie, at iba pang mga mamamatay tao ay hindi makokontrol. Sa hinanakit nito, nagpa siya si Johnny na huwag patayin si Bruno at hinayaan siyang harapin ang kanyang kamatayan sa kamay ng gobyerno. Matapos makumplito ang 3 misyon, pumunta sina Johnny, Frankie, at Mercy sa Omaabang. Noong mga oras na iyon, sinabihan ni Johnny si Mercy na maghintay sa kotse dahil sila lang ni Frankie ang may kailangan sa loob. Binalak ni Johnny na makipagkita muna kay Sarah, ngunit dahil maaga itong umuwi, iniwan niya si Frankie sa sala para tawagan siya. Ilang sandali pa, sinabihan ng waiter si Frankie na puntahan si Damar. Di nagtagal, ipinahayag ni Damar na alam niyang nagsinungaling sina Johnny at Frankie tungkol sa pagpatay sa lahat ng 3 target. Nalaman niya na buhay pa talaga si Susilo, at kinailangan ni Damar na magpadala ng iba para tapusin ang trabaho. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Frankie na magpaliwanag, binigyan siya ni Damar ng pagpipilian, patayin si Johnny o mamamatay si Mercy. Kasabay nito, nakatanggap si Johnny ng video mula kay Manuel. Ipinakita nito na pinlano ni Damar at Manuel ang pagkidnap na ito upang parusahan si Johnny sa hindi pagkumpleto ng kanyang huling misyon ng maayos. Sa pag-aalala kay Mercy, mabilis na sinabi ni Johnny kay Frankie na kailangan nilang pumunta sa lugar na binanggit ni Manuel. Habang ipinahayag ni Johnny ang kanyang galit kay Frankie, ipinahayag ni Frankie na hindi lamang si Mercy ang nasa panganib kundi pati sina Sarah at Farrell. Sa sandaling iyon, naging target sila sa isang nakamamatay na kompetisyon sa mga asasin. Alam ang plano ni Manuel, nagpa siya si Johnny na pumunta sa lugar ni Sarah. Pagdating niya doon, nakita niya ang ilang hitmen na handang patayin si Sarah para sa gantimpala na ipinangako ni Damar. Di nagtagal, isang matinding labanan ang sumiklab, ngunit sina Johnny at Frankie ay nagtutulungan ng maayos at pinamamahala ang patayin ang lahat ng mga hitmen. Mabilis nilang tiningnan sina Sarah at Farrell para masiguradong ligtas sila. Matapos matiyak na ligtas na sina Sarah at Farrell, plano ni Johnny na maghanap ng ligtas na pagtataguan, ngunit pagkatapos ay tumawag si Manuel at sinabihan si Johnny na patayin si Frankie kung gusto niyang mabuhay si Mercy. Napagtanto na gusto talaga ni Manuel na patayin si Frankie, ibinaba ni Johnny ang telepono, ngunit nakita niya si Frankie na nakatutok sa kanya ng baril mula sa likuran. Di nagtagal, dinala ni Frankie si Johnny kina Damar at Manuel. Iniisip ng lahat na patay na si Johnny, ngunit lumalabas na nagtutulungan sina Johnny at Frankie. Pagkatapos ay nagsimula silang umatake, at ang isang mabangis na labanan ay tumatagal ng mahabang oras. Kapwa determinado sina Manuel at Johnny na manalo, ngunit sa tulong ni Frankie, nagawa nilang talunin si Manuel. Habang si Johnny ay na-corner, gayunpaman, si Manuel ay buhay pa rin at nagsimulang habulin si Johnny, na tumakas. Samantala, hinarap ni Frankie si Damar na tinutukan siya ng baril. Sa sandaling iyon, wala nang magagawa si Frankie, ngunit sinipa ni Mercy ang kamay ni Damar, dahilan para malaglag ang kanyang baril. Maya-maya pa, hinawakan ito ni Frankie at pinatay si Damar. Pagkatapos ng laban, tumakbo si Mercy upang hanapin si Johnny. Nang magkasalubong sila, binaril ni Manuel si Johnny sa likod na iniwang naghihingalo. Nang makita iyon, galit at nawasak ang puso ni Mercy. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril ni Johnny at binaril si Manuel ng maraming beses hanggang sa mamatay ito. Bago mamatay si Johnny, nag-iwan siya ng mensahe para kay Sarah. Ibinunyag niya na hindi talaga niya iniwan si Sarah at binabantayan si Farrell, binabayaran ang kanyang pag-aaral at ang upa sa bahay. Sa paglipas ng panahon, sina Frankie at Mercy ay nagsimula ng kanilang sariling negosyo, sila ay kumukuha ng mga asasin. Ibinibigay nila ang mga katawan ng kanilang mga target kay Sarah, na nagpapatuloy sa negosyong pag-aalaga ng isda ni Johnny at ginagamit niya ang mga katawan ng target bilang pagkain ng mga isda. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula, mga idolo. Salamat sa inyong panonood.